Ang sikreto ngang kamatis. Paano makaroon ng siksik at matamis na ani mula sa bakuran ng iyong bahay? Maniwala ka ba? Ang kamatis na bilog na parang ruby at siksik ang laman na walang ni isang butas ay hindi galing sa mamahaling greenhouse na may artificial na patubig. Ito ay galing lamang sa sariling balkonahe o hardin at matatanim sa tatlong simpleng hakbang. Maraming nagtatanim ng kamatis ang napapansin na puro dahon lang ang lumalaki at hindi namumunga. O kaya naman, bago pa man mahinok ang bunga ay nabibiyak na, walang lasa, at butas-butas ang loob. Marami ang nagtatanong sa akin kung bakit ang isang tanim ko ay nakakapaglabas ang bunga na kasing dami ang 10 tanim ang iba. At bakit sobrang tamis pa? Ang lahat ng sikreto ay nasa aking gabay sa pagtatanim. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang tatlong mahahalagang aksyon. Basta't maunawaan mo ang pangunahing lohika, masisiguro mo rin na ang iyong mga kamatis ay mamumunga ng sagana at ang buong pamilya ay makakakain sa buong tag-init. Ang mabinili mong punlangang kamatis na puno ng pag-asa ay basta mo na lang itinatanim sa lupa. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang punla ay humahaba at naninipis. Ang mabulaklak ay nalalagas. Kung makbunga man, bago pa man mamula, ay nabubulok na at nabibiyak. Sa totoo lang, ang kamatis ay isang halaman na may napakalakas na kakayahang mabuhay at mamunga. Ngunit karamihan sa atin ay maling pagtatanim ang ginagawa. Kung ituturing mo pa rin ang kamatis na parang gulay lang, ang matatanggap mo lang sa huli ay mga tuyot na dahon. Dapat nating unahin ang pag-unawa sa lohika ng paglaki ng kamatis upang malaman kung paano makakamit ang ani na isang tanim ay katumbas kang 10. Marami ang hindi nakakaalam na ang tangkay ng kamatis ay puno ng maliliit na buhok. Ang mga buhok na ito, kapag nadikit sa basang lupa, ay mabilis na nagiging ugat. Ito ang sikreto kung bakit ang kamatis ay kayang mag-ugat ng malalim, at ang unang hakbang na kadalasang kinagagalingan ng pagkakamali ng marami ay ang pagtatanim ng masyadong mababaw. Ang unang hakbang na ituturo ko ngayon ay ang malalim na pagtatanim. Sa aking gabay sa pagtatanim, ang pagtatanim ng kamatis ay hindi lang basta pakbaon ng kaunti sa lupa. Kapag mayroon kang punlang ng kamatis, gaano man ito kataas, kailangan mong maging desidido. Tanggalin ang lahat ng dahon sa ilalim at ilibing ang 2/3 ng buong tangkay sa lupa ng bahagya na katagilid. Baka mag-alala ka na baka mamatay ang punla kung ganito kalalim ang pakbaon? Huwag kang mag-alala. Ang bawat pulgadang tangkay na nalibing sa lupa ay maglalabas ng daan-daan hanggang libu-libong side roots sa loob lamang ng 48 oras. Ito ay tinatawag sa botany na adventitious root explosion. Kailangan mong maintindihan na ang dami ng ani ng kamatis ay direktang nakasalalay sa lawak at lalim ng kanyang ugat. Sa karaniwang paraan ng pagtatanim, ang ugat ay kasing laki lang ng kamao. Ngunit sa malalim na pagtatanim, ang ugat ay lumalaki ng kasing lawak ng payong na patuloy na sumisipsip ng nitrogen, phosphorus at potassium mula sa lupa. Kapag malakas ang ugat, ang punla ay natural na magiging mababa at mataba, at ang resistensya nito sa hangin at sakit ay direktang tataas ng 10 beses. Ito ang dahilan kung bakit ang aking nga kamatis ay hindi nabubuwal at hindi nangangailangan ng anumang kemikal na pamatay sakit. Dahil ang kanilang mga ugat ay mas malalim kaysa sa iba. May isang mahalagang paalala sa malalim na pagtatanim, kailangan sapat ang laki ngang lalayan. Ang ugat ng kamatis ay napakabilis dumami, sa ligaw, maari itong lumaki ng hanggang 1 metro ang lalim. Sa isang gipalayok, bagaman limitado ang ugat, lalaki ito depende sa espasyong ibinibigay mo. Kung masyadong maliit ang palayok, magsasama-sama ang ugat, hindi makakasipsip ng sapat na nutrisyon, at walang silbi kahit gaano kalalim ang pagtatanim. Tandaan ang dalawang numero, hindi bababa sa 30 sentimetro ang lapad, at hindi bababa sa 30 sentimetro ang lalim. Ito ang magiging base ng iyong isang tanim, 10 bunga. Kung gagamit kang mababaw na palayo, hindi makakabaon ang ugat at mas masama pa, maari itong mabulok.
Ang pagtatanim ng matis sa mababaw na palayok ay parang paksiksik ng tao sa maliit na kahon. Hindi makakagalaw ang kamay at paa. Paano ito lalaki ng maayos? Kaya, kung gusto mong mamunga ng sagana ang iyong kamatis, bigyan mo muna ito nege sapat na espasyo. Pagkatapos ang malalim na pagtatanim, mayroon pang isang detalye na madalas nakakaligtaan. Ang pagpapahinahon ang punla. Sa unang 3 araw, huwag itong ibilat sa araw. Ilagay ang punla sa lilim at lugar na may magandang ventilasyon. Ito ay tinatawag na hardening off upang unti-unting masanay ang punla ng kamatis sa bagong kapaligiran. Pakalipas ngang 3 araw, kapag tumayo na ang madahon, saka mo ilipat sa lugar na may sapat na sikat ng araw. Marami ang pagkatanim ay agad na ibinibilat sa araw, kaya ang punla ay nalalanta bago pa man mag-ugat. Ang 3 araw na ito ay mahalaga para mabilis mag-ugat, lumaki ng malusok ang punla, at marami ang maging bunga sa huli. Tandaan, unang 3 araw ay sa lilim, pagkatapos ay buong araw na sikat ng araw. Sa puntong ito, marahil ay namamangha ka na sa mga sikreto nito, ngunit huwag kang magmadali. Ang ganitong uring pamamaraan na pagtatanim na gumagamit na natural, nakatanggihan ng halaman upang makatipid na malaking gastos at doblehin ang ani, ay mayroon pang buong seryo sa aking channel. Ginugol ko ang isang buong taon sa pag-eksperimento sa iba't ibang uri ng lupa at klima upang isalin ang komplikadong pisyolohiya ng halaman sa isang babysitting tutorial na magagawa mo sa iyong sariling bahay. Kung gusto mong going high-yield factory ang iyong hardin at ayaw mo nang magsayang ng pera sa pagbili ng mamahaling pampahalo, mangyaring i-like ang video na ito at i-click ang subscribe button sa ibaba. Ayon ang maliit na kampana at tutulungan kitang master ang passcode sa pagtatanim, simula sa unang hininga ng binhi. Okay, tapos na ang pagpapalakas ng ugat. Ngayon ay ang ikalawang mahalagang hakbang na magdedesisyon kung magbubunga ba ang iyong kamatis. Ang tumpak na pagpuputol ng sanga at pagtanggal ng suhi. Isipin mo ang kamatis bilang isang vampira na puno ng pagnanasa. Sa bawat kilikilingang malaking dahon, may lalabas na bagong dahon o suhi. Kung hindi mo ito papansinin, lalaki ito ng mas malaki pa sa pangunahing tangkay sa loob ng 1 linggo. Sa panahong ito, malilito ang kamatis sa pamamahagi ng nutrisyon. Hindi nito alam kung saan ipadadala ang nutrisyon. Ang resulta ay makakaroon kang maraming luntiang at makapal na dahon, ngunit wala kang makikitang disenteng bunga. Sa prinsipyong pagtatanim, kailangan nating gumamit ng single stem pruning method. Tandaan ang isang pahayag. Kapag nakakita kang suhi, tanggalin mo, panatilihin lang ang pangunahing tangkay. Kung mas determinado ka, mas marami ang gibunga, panatilihin lang ang isang pangunahing tangkay sa buong halaman. Lahat ng iba pang suhi, sa sandaling makita mo itong lumitaw, dahan-dahan itong tanggalin gamit ang iyong daliri. Ang aksyon na ito ay tila malupit, ngunit sa katunayan ay isang tumpa na muling pamamahagi ng enerhiya. Sa pagtatanggal ng mga suhi, pinipilit mo ang halaman na ituan ang lahat ng nutrisyon na hirap nitong sinisipsip mula sa lupa patungo sa mga bulaklak at bunga. May isang mahalagang detalye dito, pinakamahusay na tanggalin ang mga suhi sa umaga ng isang maraw na araw. Dahil sa oras na ito, sapat ang sikat ng araw at mabilis na matutuyo at maghihilom ang sugat upang maiwasan ang pagpasok ng bakterya. Mapapansin mo na ang kamatis na tinanggalan ng suhi ay magbubunga ng maayos sa bawat kumpol ng bulaklak at ang nga bunga ay magiging pantay ang laki. Ito ang sikreto sa pamamahagi ng nutrisyon upang makamit ang isang tanim 10 bunga. Gayun din makakaiba ang paraan ng pagpuputol ng sanga depende sa uri ng kamatis. Ang malalaking kamatis, tulad ng beefsteak o black cream, ay angkop sa single stem pruning kung saan isang pangunahing tangkay lang ang iniwan na nagbibigay ng pinakamataas na ani. Ang malilit na kamatis, tulad ng cherry tomatoes o Roma tomatoes, ay maaring makaroon galawang tangkay para sa mas mataas na ani. Kung malit ang espasyo ng iyong palayok, sapat na ang single stem. Kung malaki ang hardin, maaring makaroon ng 2 tangkay.
Tandaan ang pakakaibang ito at ang iyong makamatis ay magbubungangang doble kaysa sa iba. Kung sa tingin mo ay nangangailangan ngang pasensya ang pagtatanggal ngang suhi. Ang susunod na ikatlong hakbang ay ang pinakamahalagang solusyon upang ang iyong kamatis ay hindi butas-butas, hindi mabibiyak, at doble ang tamis. Ang pamamaraan ng kontroladong tubig at pagdarakdak ng calcium. Maraming hardinero ang nagtatanong sa akin kung bakit ang kanilang kamatis ay walang lasa at butas-butas ang loob parang isang bola. Ito ay kadalasang dahil sa sobrang pagdidilig o nakalimutan mong gawin ang isang mahalagang hakbang. Pagkatapos magbunga ang kamatis, parang isang bata na lumalaki, nangangailangan itong maraming kalsiyum. Kung kulang sa kalsiyum, ang ilalim ngang bunga ay magsisimulang umitim at mabulok. Ito ang kilalang blossom end rot. Sa panahong ito, huwag kang bumili ng mamahaling calcium fertilizer. Kolektahin ang mga pinakainan mong itlog, patuyuin, at durugin hanggang maging pulbos. Sa panahon NG pamumulaklak NG kamatis, ilibing ang pulbos sa palihid NG ugat. Ang punto dito ay, ang pulbos, ang itlog ay nangangailangan ng acidic na kapaligiran upang maging calcium ions na kayang sipsipin ng halaman. Sa puntong ito, ang pinagsamang fermented rice water na itinuro ko dati ay ang pinakamahusay na calcium booster. Tungkol naman sa pagbiyak at pagiging butas-butas, ito ay problema sa pamamahalang tubig. Ang kamatis ay parang isang taong uhaw. Kung hindi mo ito dinidiligan, at kapag nakita mong tuyo na ang lupa, ay bigla mo itong binubuhusan ng maraming tubig, ang bilis enge, pag-absorb enge, tubig enga sel enge bunga, ay mas mabilis kaysa sa paglaki enge bala enge bunga. Ang kamatis ay mabibiya na parang lobo na sobrang nahahanginan. Sa aking gabay sa pagtatanim, itinuturo ko na huwag diligan kung hindi tuyo, at diligan ng lubusan kung didiligan. Lalo na sa panahon ng pagino ng bunga, kailangan nating bahagyang pahihirapan ang kamatis. Sa pagbabawas ng damingang tubig, pinapanatili natin ang lupa sa bahagyang tuyong estado na nagpapatibay sa pag-ipon ng asukal sa bunga. Ang laman ay magiging masiksik, hindi butas-butas, at sa isang kagat, mararamdaman mo pa ang tekstura na parang buhangin, at dobla ang tamis. Marami ang nakakaranas ng pakulot ng dahon ng kamatis at iniisip nilang may sakit. Hindi. Kadalasang may dalawang dahilan kung bakit kumukulot ang dahon ng kamatis. Una, sobrang tubig at nabubulok ang ugat. Ang dahon ay kumukulot para mabawasan ang evaporation, kaya kontrolin lang ang tubig. Pangalawa, sobrang tinding sikat ng araw. Kumukulot ang dahon sa tanghali dahil sa matinding sikat ng araw. At bumabalik sa normal sa gabi. Normal lang ito at huwag kang mag-alala. Basta't hindi ito nagiging dilaw-itim, huwag kang mag-alala. Bukod pa rito, malalaman mo kung matagumpay ang polinasyon sa pamamagitan ng bulaklak. Ang bulaklak na matagumpay na napolinate ay unti-unting malalagas ang talulot. At ang base ng bulaklak ay magsisimulang lumaki at maging maliit na berdeng bunga. Ang bulaklak na nabigo sa polinasyon ay malalagas ang buong bulaklak kasama ang base nito o malalagas lang ang talulot at maiwan ang hubot-hubat na bas. Kung mapansin mong sunod-sunod na nalalagas ang ilang bulaklak, ibig sabihin ay hindi naging maayos ang polinasyon. Subukang muli sa ibang oras sa pagitan ng 9 ng umaga at 11 ng umaga. Sa oras na ito, pinakamataas ang aktibidad ng pollen. At pinakamataas din ang sansa ng tagumpay. Kailan pinakamabuting anihin ang kamatis? Marami ang naghihintay hanggang sa mamula ng buo bago anihin, ngunit hindi na kailangan. Maaari nang anihin ang kamatis sa sandaling magsimula, itong magbago ngang kulay. Ilagay lang sa loob ng bahay sa loob ng ilang araw, at mamumula ito ng kusa. Bukod pa rito, ang kamatis na inani sa panahon ng pagbabago ngang kulay ay mas masarap at hindi madaling mabitak. Kung natatakot ka sa maibon o insekto, sa sandaling makita mong nagbabago ang kulay ng kamatis, anihin ito at ilagay sa bintana sa loob na 2 araw at mamumula na itong lahat.
Nagsagawa ako nga susing paghahambing na eksperimento sa dalawang palayo ngang parehong punlang ang kamatis. Ang isang grupo ay sinunot ang tradisyonal na paraan ng pagtatanim, araw-araw na dinidiligan ng maraming tubig at pataba. Ang isa naman ay sinunot ang aking tatlong hagbang na pamamaraan. Pagkalipas ang 2 buwan, ang tradisyonal na grupo ay may crack rate na hanggang 30%. At ang lasa ay maasim at matubig. Ngunit ang aking experimental group ay hindi lang naglabas ng higit sa 200 bunga sa isang tanim, kundi hanggang sa matapos ang pag-ani, walang ni isang bunga na nabiyak. Ang hitsura nito na sobrang pula, manipis ang balat, at maraming katas, ay nagpakaisip-sam nga tao sa paligid na gumamit akong ilang mahiwagang black technology. Sa totoo lang, ang tunay na teknolohiya ay ang pagsunod sa batas ngang kalikasan. Minsan, ang bunga ay lumalaki na, ngunit nananatili itong berde at hindi namumula na nagiging sanhingang pakabahala. May 3 dahilan kung bakit hindi namumula ang kamatis. Una, sobrang taas na temperatura, higit sa 500 degrees Celsius. Hindi nabubuo ang likopene sa kamatis. Sa mainit na panahon ng tag-init, bigyan ng lilim. Pangalawa, kulang sa sikat ng araw. Ang kamatis ay nangangailangan ng buong araw na sikat ng araw, hindi bababa sa 6 na oras araw-araw. Pangatlo, sobrang nitrogen fertilizer. Lumalaki ng sobra ang dahon at hindi namumula ang bunga. Sa panahong ito, itigil ang nitrogen fertilizer at gumamit ng potassium fertilizer. Siyasatin ang 3 puntong ito at ang iyong kamatis ay mamumula ng husto. Konklusyon: naway ang gabay na ito ay maging inspirasyon para sa iyo na magtanim nege sariling kamatis. Kung naghahanap ka man ng berdeng espasyo sa iyong balkonahe sa siyudad o nagtatrabaho sa isang malaking hardin sa probinsya, ang pag-unawa sa lohikang pagtatanim ay magbibigay daan sa iyo upang makamit ang masaganang ani, anuman ang laki ng iyong espasyo. Ang pagtatanim gulay ay hindi lang tungkol sa pagtitipid ng pera at pagawang trabaho. Ito ay tungkol sa kasiyahan na makontrol ang likas na yaman at makamit ang self-sufficiency. Ngayon, bumili ng ilang punla, maganap ng lalagyan o bakanteng lupa, at simulan ang iyong plano sa pagpapalago ng kamatis gamit ang 3 hakbang na ito. Kung makaharap ka ng anumang problema sa paggawa nito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Sisikapin kong maglaan ng oras upang personal na gabayan ka sa iyong mga katanungan. Inaasahan ko rin na makita ang iyong mga aningang kamatis na kumikinang na parang ruby. Sa susunod na episode ng aking channel, tatalakayin natin ang kung paano gumawa ng all-purpose fertilizer water gamit ang mga basurang kusina o kung paano palagwin ang iyong mga sili upang maging parang puno. Huwag magatubiling sabihin sa akin kung ano ang gusto mong makita. Ako ang iyong gabay sa pagtatanim na magbubukas ng black technology sa pagtatanim sa buong mundo. Gamitin ang pinakamatalinong paraan upang mabuhay ng pinakamasagana. I-click ang follow at subscribe, ayon ang maliit na kampana, at magkita tayo sa susunod na episode. Salamat sa iyong oras at pagbabasa. Naway maging matagumpay ang iyong pagtatanim ng kamatis.